Pinoy Legal Minds. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao mga kababayan. Welcome po sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw ng Sabado. Atid po sa inyo ng ating himpilan SM9 News. Ang programang Pinoy Legal Minds ay tuturo ang inyong mga karapatan batay po sa batas. Papanood po tayo ng live sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng ating telebisyon, SM9 News. Napapakinggan sa ating mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Radio at sa lahat po ng ating mga social media stream ngayon pong araw ng Sabado. YouTube po tayo at nasa Facebook. Good morning at good day at good afternoon. Kasama natin ngayong araw ang ating partner na si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, magandang araw. MJ, good morning. Sa lahat po ng followers natin sa SMNI, lalo sa YouTube, sa Facebook. Yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Nationwide po ang saklaw ng ating palatuntunan. At para bang pumasok po kayo sa isang law class at ituturo po sa inyo ang inyong karapatan. Tama ba yun, Kuya Mark? Hindi lang law class to because hindi lang ito parang law school. Nasa law school po tayo. Hindi yan. Kasi yung Pinoy Legal Minds, we will make the law as easy as possible para maintindihan po ng ating mga kababayan. In layman's term, ika nga nila. Term. Ayan. Lalo na yung topic natin ngayon, Naku. topic na one of the most favorite crime na ginagawa ng ating mga kababayan. Krimen. Most favorite crime na ginagawa ng ating mga kababayan kasi yung mga Pilipino napaka mahilig umibig. Oh. At mahilig sa pag-ibig, lalo na ngayon na Year of the Rabbit, panahon sa pag-ibig, panahon sa makipagrelasyon. So, yun ang pag-uusapan po natin ngayon. Nako, parang ano pala yun, Kuya Mark, sibuyas. Nagmamahal. Nagmamahal. So, Ha? mahal ang umibig, mahal ang magmamahal. Eh, okay lang siguro kung hindi bawal na pag-ibig ang gagawin. Yeah. So, kung yung pagmamahal, love itself, hindi naman kasalanan yan. But sumobra ka sa pagmamahal to the extent na pinatulan mo yung bawal na pag-ibig, yun na ang mali na gagawin po natin. That's why we will need to explain one by one ano yung tinatawag na adultery, ano yung tinatawag na concubinage, ano yung tinatawag na bigamy. But before that, MJ, I have to explain yung tinatawag na infidelity. In Tagalog, infidelity is pangangaliwa. Ang pangangaliwa or infidelity, hindi yan grounds for annulment of marriage as a general rule. Yung infidelity, grounds yan for legal separation. Grounds yan for filing a criminal case of adultery or concubinage. But hindi grounds yan for annulment. Except pag may manifestation of psychological incapacity, yun pwede. But the mere fact that infidelity itself is not a ground for annulment of marriage. How about custody? Ang custody, hindi ibig sabihin that you are sexual infidelity ka. Parang gusto kang pumatol sa iba. Hindi ibig sabihin na pwede nang kunin sa'yo ang custody ng anak mo. For example, naghiwalay kayo, nagdimandahan kayong mag-asawa about sa custody ng bata. Don't forget, hindi ibig sabihin na you are an unfaithful wife. Hindi ibig sabihin na hindi ka na masama ka ng nanay. Same also, not because you are an unfaithful husband, masama ka ng tatay. Iba ang pagiging tatay, iba ang pagiging asawa. Iba ang pagiging wife, iba ang pagiging nanay. Kasi ang pagiging nanay, pagiging tatay, relasyon mo yan sa anak mo. Yung pagiging husband mo, relasyon mo yan sa asawa mo. Yung pagiging wife mo, relasyon yan sa asawa mo. Ibig sabihin, when we talk about custody, ang infidelity, hindi yan grounds na mawala sa'yo ang anak mo or maging grounds yan na ang court mag-decide kung saan mapunta ang bata. Ang pag-uusapan sa custody, what is the best interest of the child? Baka sa moral aspect, Kuya Mark, papasok yung hindi pagiging mabuting ina dahil nangaliwa siya bilang halimbawa sa kanyang mga anak. Actually, ang pinag-uusapan dyan, pag custody ang pinag-uusapan, what is the best interest of the child? So, ibig sabihin, not because unfaithful ka, may iba kang lalaki, may iba kang babae, hindi ka na pwedeng magiging magandang mabuting tatay, mabuting nanay. Very irrelevant po 'yan. So maybe the moral
the moral and Ascendancy. psychological development ng bata maapektuhan, yes, pwede yan. But kailangan i-prove mo pa yan sa court na yung psychological development ng bata, emotional development ng bata, moral development ng bata maapektuhan because you are an unfaithful mother or you are an unfaithful husband. Kung hindi, unfaithful wife or unfaithful husband, kung hindi yan matatawag na i-consider ng court kasi ang i-consider ng court with respect to the custody is what is the best interest of the child. Nako, ang ating paksa ngayon, Kuya Mark, 3-in-1. Concubinage, adultery, and bigamy. And meron silang common denominator, unfaithfulness. Unfaithfulness. So, pangangaliwa, unfaithfulness. So, ano po yan? Ano yung tinatawag na concubinage? Ano yung tinatawag na adultery? Yan. Sige, pasadaan na natin, Kuya Mark. Ano po ba ang ibig sabihin ng concubinage? At lagi natin narinig sa balita yan. Ang concubinage, okay, very simple lang yung concubinage. You're keeping a mistress to your conjugal dwelling. Ibig sabihin, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Kailangan may relasyon na kayo nung dinala mo ang kabit mo. Ibig sabihin, habang yung babae nasa labas pa lang, may relasyon ka na bago mo ipasok sa bahay ninyong mag-asawa. So, ibig sabihin, kung for example, naging girlfriend mo ang katulong ninyo, yaya ng anak mo, is it considered concubinage? Hindi. Kasi in the very first place, nasa bahay niyo na siya bago mo siya naging kabit. Bago mo siya naging concubine. So, kailangan in concubinage, dinala mo ang kabit mo. Ibig sabihin, doon pa lang sa labas ng bahay mo, may relasyon na kayo bago mo dinala sa bahay ninyong mag-asawa. First instances yan ng tinatawag na concubinage. Pangalawa, you had sexual intercourse in a scandalous manner. Ang ibig sabihin doon, pinakilala mo yung babae bilang asawa mo in public na parang tumaas ang kilay ng mga kapitbahay mo. Sino ba yung babae na yan? Di ba may asawa yung lalaki, ba't may bago siyang pinakilalang asawa? Ang tawag doon, sexual intercourse in a scandalous manner ang ibig sabihin doon. So, hindi kailangan na may proof of sex or sexual intercourse. It can be inferred or implied na may nangyari sa kanila. But ang issue dyan, it will create public criticism na nagdala ka ng ibang babae, pinakilala mo yung babae in public gathering, mga Christmas party, mga anniversary, na asawa mo, pero hindi mo pala asawa yun kasi may iba kang asawa. Concubinage yan. Or pangatlo, you are cohabiting with her like husband and wife. Yun ang tinatawag na concubinage. Nako, pwede palang yan, Kuya Mark, source of chismis. O yung source of chismis, Marites. yung mga marites dyan. Kasi nung isang taon, ang pinakilala ng asawa, si Maria. Tapos ngayon, ibang pangalan ang pinakilala niyang asawa. Si Lorna na. Si Lorna na. Or si Marites na. Ang pangalan ng asawa niya. In that case, that is already concubinage. Kasi ang sabi ng batas, sexual intercourse in scandalous manner, ibig sabihin, it will parang tumaas yung kilay ng mga kaibigan mo. Bakit iba namang babae ang pinakilala bilang asawa? So, yun ang ibig sabihin ng concubinage. Nako po, parang nakakahiya yan, Kuya Mark. At saka, madidare nila yung sarili nila na ipakilala sa kapitbahay na alam kung sino siya. Pinakilala na ito yung asawa ko, tapos alam ng isang kapitbahay, di ba yung isang taon, iba yung pinakilala mong asawa? Si Maria. Si Maria, tapos ngayon si Lorna na. So, yan, concubinage ang tawag doon. Nako po. Or, this is a Supreme Court decision, ha? Yung kailangan mo, yung dinala mo ang asawa mo, o dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Don't forget, pag word na dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa, kailangan kabit mo na siya or karelasyon mo na siya bago mo dinala. Sa labas pala ng bahay ninyo, girlfriend mo na, kabit mo na siya, concubine mo na siya, then dinala mo sa bahay ninyong mag-asawa. Yun ang concubinage. Pero, kung nung pumasok sa bahay ninyo, naging katulong, for example, naging secretary, for example, naging staff sa bahay ninyo, staff lang siya, then naging girlfriend mo, may relasyon kayo nung nasa loob na ng bahay, hindi yan concubinage kasi ang word na ginamit ng batas, dinala mo ang bahay, dinala mo ang mistress mo sa bahay ninyong mag-asawa. Alright, dito tayo sa ikalawang pakahulugan. Adultery. Ano ho bang ibig sabihin, Kuya Mark, ng adultery? Ang word na adultery is carnal knowledge. Ano ba yung carnal knowledge?
Carnal knowledge is sexual intercourse. Carnal knowledge ng isang babaeng may asawa sa lalaki na hindi naman niya asawa. Yun yan. Sexual intercourse or when a married woman, kailangan asawa, kasal. When a married woman had sexual intercourse or had carnal knowledge with a man, not her husband. And yung lalaki na yan, alam niya na yung babae may asawa, pinatulan pa rin niya. Pinatulan pa rin niya. So, ang tawag doon sa lalaki na yon is paramour. Don't forget, ang tawag sa kabit sa lalaking may asawa, concubine. Ang tawag naman sa kabit sa babaeng may asawa, paramour. Banda yan Oh, paramour. paramour. Then don't forget, in adultery, every sexual intercourse is a crime of adultery. Every sexual intercourse is a crime of adultery. For example, nagtalik sila doon sa Manila. After 2 days, nagtalik sila sa Quezon City. Nagtalik sila sa Pasay. Every sexual act is a crime of adultery. 1 count yon. 1 count of adultery po yan. Naku po. Talagang mga kababayan, makinig kayo dito dahil ito yung mga top 3 ng mga common crime dahil sa bawal na pag-ibig. Bawal na pag-ibig or nasobrahan sa pag-ibig. Naku po, lahat ng sobra. Alam mo naman Kuya Mark, meron tayong lumang kasabihan, lahat po ng sobra ay bawal. Bawal. O yan. So, nasobrahan sa pag-ibig. Alright. Kasi ang mga Pilipino, napaka-mahilig umibig. Dito tayo, ating paghambingin Kuya Mark, yung adultery at concubinage. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang adultery and concubinage, ang pagkakaiba doon, in adultery, it is committed by by the adulterous wife. Pag adultery pinag-usapan, ang gumagawa noon, yung adulterous wife. Yung babae na nangangaliwa sa ibang lalaki. Okay? And of course, kailangan kasama sa krimen yung kanyang kabit or tinatawag na paramour. Ang concubinage, ang gumagawa noon, yung unfaithful husband. Together with a woman, not his wife. Ang tawag naman sa kabit niya is concubine. Yun yan. That is the first, yung pagkakaiba ng adultery from concubinage. And pangalawa, proof of sexual intercourse is enough para ma-convict ka ng adultery. So, for example, babae ka, nabuntis ka dito sa Manila, habang yung asawa, OFW, doon po sa Saudi Arabia. 5 taon sa Saudi Arabia, yung asawa mo, tapos ikaw nandito sa Pilipinas, paano ka nabuntis na yung asawa mong lalaki nandun naman sa Saudi? Yan. Proof yan na you are an adulterous wife. Because, sabi ng batas, proof of sexual intercourse with a man, not your husband, is already a crime of adultery. Pero in concubinage, sexual intercourse is not enough to convict a unfaithful husband. Ibig sabihin, kahit may proof pa na ikaw lalaki, nakipagtalik ka sa ibang babae, hindi enough yan na ma-convict ka ng concubinage. Kailangan may proof na yung ikaw lalaki, dinala mo ang mistress mo sa bahay ninyong mag-asawa. Or you had sexual intercourse in a scandalous manner, or binahay mo ang kabit mo and nagsasama na kayo bilang mag-asawa. Yun ang requirement for concubinage. Pero mere sexual intercourse is not a crime of concubinage. That's why, for example, may nabuntis kang babae, pinirmahan mo ang birth certificate ng bata na pinanganak ng kalaguyo mo. Is it a crime of concubinage? Hindi. Bakit? Sabi ng batas, mere sexual intercourse is not a crime of concubinage. Kailangan may proof ka pa. Binahay mo yung asawa, yung kabit mo, dinala mo sa bahay ninyong mag-asawa, or you had sexual intercourse in a scandalous manner. Iba pag ang babae ang nangaliwa. Kasi pag ang babae ang nangaliwa, mere sexual intercourse is a crime. So mas mabigat and mas strict ang batas about adultery compared sa concubinage. No. And pangatlo, yung tinatawag na penalty. Ang penalty ng adultery, 2 years up to 6 years. Umahaba din. Then, kasama, same penalty ang adulterous wife
same penalty ang kanyang kabit or tawag na paramour, same penalty. 2 years to 6 years imprisonment. Pag concubinage, mas mababa lang ang penalty. 6 months to 4 years. Ang unfaithful husband, pero ang kanyang concubine or kanyang kabit, hindi makukulong. Pero may penalty pa rin, ang tawag doon, desterro. When desterro ang kanyang penalty, hindi siya makukulong ang concubine. Pero ang unfaithful husband, 6 months to 4 years. But the unfaithful wife, 2 years to 6 years, kasama doon sa makukulong ang kanyang paramour. Ano tong, Kuya Mark, adultery, bailable ba ito? Lahat po available naman yan kasi simple crime, below 6 years naman ang penalty. But ang sabi lang na batas dito, kung ikaw ay kabit sa babaeng may asawa, same ang term ng kulong mo or duration ng kulong mo sa unfaithful wife. Pero pag kabit ka sa lalaking may asawa, desterro lang ang penalty mo. Ibig sabihin, hindi ka makukulong, palayasin ka lang sa lugar kung saan ka nakatira together with the unfaithful husband. Naku po, mabigat ang penalty. Di biro yan, 2 to 6 years. At syempre, sa ating mga kababayan na may personal knowledge sa mga kasong ganito, sana kapulutan po ninyo ng aral ang ating palatuntunan. Ang pinag-usapan natin dito, batas, we're not encouraging na maging unfaithful kayo. But pinag-usapan natin dito, ano yung consequences if you are an unfaithful husband or if you are an unfaithful wife? Alright, may mga tanong dito kay Mark. Paano po ba malalabanan ang asawang babae kung may balak siyang, frame up ang kanyang asawang lalaki na wala naman talagang karelasyon sa subordinate nitong babae sa workplace? At ang dahilan, Kuya Mark, iinggit at selos. Selos. So for example, dinimanda niya yung asawa niyang lalaki. Madismiss ang kaso kung pinag-usapan natin dito concubinage. Kasi in concubinage, kailangan binahay niya ang kabit niya. Or dinala niya ang kabit niya sa bahay nilang mag-asawa or they had sexual intercourse in a scandalous manner. Yun lang ang requirement sa concubinage. Of course, pwede niya mademanda ng Republic Act 9262 pag may proof siya na may psychological abuse, may emotional abuse, pag hindi siya sinuportaran, may tinatawag na economic abuse. Malinaw, Kuya Mark, hindi pwedeng kasuhan ng lalaki ng adultery. Never. Never. Ang lalaki, mademanda din adultery. Ganun? Kung kabit siya sa babaeng may asawa. So, posible pa rin ang lalaki maging liable na adultery. Same goes sa concubinage. Yes, pwede yan. Right. So, pwede ka mademanda ng concubinage at the same time, pwede ka mademanda ng adultery. Concubinage kasi lalaki ka, may asawa ka, tapos pinatulan mo, babae na may asawa din. So, pwede kang mademanda ng adultery at the same time concubinage. Ano ba yung, may binanggit ka kanina, Kuya Mark, na desterro? Ano bang ibig sabihin po nun, sir? Ang desterro is a kind of penalty. But unlike sa ibang penalty na may kulong talaga, na for example, 6 years na kulong, 2 years na kulong, 6 months na kulong, in desterro, hindi ka makukulong. There is no imprisonment. Hindi ka lang, palayasin ka lang sa lugar kung saan ka nakatira. For example, bawal kang pumasok within Makati and 25 kilometers around Makati. Bawal kang lumapit dyan. Kasi pag lumapit ka dyan, may ibang penalty ka. Pwede ka na makukulong. Bakit? Kasi pinagbawal ng batas na lumapit ka dyan para at least maiwasan mo yung kabit mo or maiwasan mo yung kalaguyo mo. That's why bawal kang lumapit sa lugar na yan. Yun ang tinatawag na desterro. Yun lang ang penalty sa mga concubine. Kasi concubine, kabit sa lalaking may asawa. Ang gaan lang pala. Iiwas ka lang. Maiwas ka lang, yun ang penalty ng tinatawag na concubinage. But of course, iba naman pag ang kaso nila is Republic Act 9262. Alright, may tanong si Daisy Siete, pwede bang kasuhan, Kuya Mark, ng adultery ang asawang babae na may relasyon sa kapwa babae? Pag kapwa babae, sabi ng batas sexual, ang explanation kasi ng adultery, carnal knowledge with a man. Man ang ginamit carnal knowledge with a man, not her husband. Walang sinabi doon na a man or a woman. Wala naman. Carnal knowledge with a man, not her husband. So, ibig sabihin doon, pag adultery ang pinag-uusapan, nakipagrelasyon ka sa lalaki Lamang. habang may asawa ka. Okay? Kung babae ang pinatulan mo, hindi siya matatawag na adultery, but there's maybe a ground na pwede ka mag-file ng kaso
ground yan for unfaithfulness, ground yan for legal separation. Alright. Sino-sino po ba, Kuya Mark, ang pwede magdemanda ng adultery at ng concubinage? Because adultery and concubinage is a private offense. Private crime yan. So, ibig sabihin, only the offended party can file a case. So, ibig sabihin, kung nangaliwa yung asawa mo, ikaw lang ang may karapatan na magdemanda laban sa asawa mo. Hindi pwede mag-file ng kaso ang pulis, hindi pwede mag-file ng kaso ang kaibigan mo na marites o pakialamero, hindi yan. Kailangan ang asawa lang, ang offended spouse lang, ang pwedeng mag-file ng kaso laban sa adulterous wife or the unfaithful husband. But don't forget, the offended party must be legally married with the adulterous wife at the time of the filing of the complaint. Kung annulled na yung kasal nila, hindi na pwedeng mag-file ng annulment, mag-file ng adultery or concubinage. Don't forget, in adultery or concubinage, may legal na kasal. Alright. Kung walang legal na kasal, for example, live-in partner lang kayo. Live-in partner. Babae, lalaki, live-in partner. Tapos itong lalaki, habang may kalib-in siyang si Miss A, ang kalib-in niya, may girlfriend siyang si Miss B. Pwede mo ba idemanda ikaw, Miss A? Pwede mo ba idemanda si lalaki ng concubinage or adultery, for example? Hindi. Why? Because you are not legally married. In adultery or concubinage, kailangan kasal ang offended party at tapos yung akusado, kailangan kasal. Pag hindi kasal, ma-dismiss ang kaso kasi in the very first place, the offended party must, yun lang ang pwede mag-file ng kaso, who must be legally married with the adulterous wife or unfaithful husband. Alright. Kung assuming lang, Kuya Mark, na married sila. Assuming. Yung mga assuming dyan. Hindi pwedeng assuming. Hindi dahil nagsasama na kayo ng isang linggo sa isang kwarto, matatawag mo na asawa yung lalaki. Kasi, bago ko narinig, asawa ko ito, attorney. Paano mo naging asawa yan? Doon isang taon, iba yung pinakilala mo sa akin. Ang asawa, pag may marriage contract. Hindi dahil nagsasama kayo ng isang taon, isang linggo, isang buwan, asawa mo na yan. Kahit mahal mo pa yung bukong na yan, hindi ibig sabihin asawa mo na yun. Ang matatawag na asawa, kailangan may marriage ceremony, may marriage contract, then tapos pinirmahan ninyo in the presence of the solemnizing officer. Yun ang tinatawag na kasal. Hindi ibig sabihin nagsasama kayo sa isang kwarto, isang araw, tatlong araw, o tatlong buwan, asawa mo na yung lalaki na yan o yung babae na yan. Assuming mag-asawa lang. Assuming lang yan. Sino po ba dapat ang idemanda, Kuya Mark, ng adultery at ng concubinage? Ang idemanda ng adultery and concubinage, both the guilty parties. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng idemanda lang ang kabit. Kailangan isama mo ang asawa mo. Pag mag-file ka ng adultery or concubinage, ang idemanda mo, ang adulterous wife mo, kasama dapat ang kanyang paramour or kanyang kalaguyo. Kung idemanda mo ang unfaithful husband mo, kasama dapat ang kanyang concubine or kanyang kalaguyo. Hindi pwede dahil mahal na mahal mo yung asawa mo, ang idemanda mo ng adultery, yung kanyang kabit lang. Hindi pwede dahil mahal na mahal mo yung asawa mo, ang idemanda mo yung paramour lang or concubine lang. Madismiss ang kaso kasi sabi ng batas, both must be prosecuted. The unfaithful husband together with the concubine, the unfaithful wife together with the paramour, if both are alive. Pero pag patay na yung kabit, hindi mo na pwede idemanda dalawa. If both are alive, kailangan dalawa sila ang idemanda mo ng adultery or concubinage. Kasi nga, it takes two to tango, Kuya Mark. Hindi naman pwede mangaliwa yung lalaki kung walang kinakaliwa. Diba? Ha? Pwede. Hindi pwede mangaliwa yung babae kung walang kinaliwa. Wakali. Oo. O wala siyang pinuntahan na nangangaliwa siya. Hindi pwede gano'n na sila mag-isa. It takes two to tango. So, ibig sabihin, both must be prosecuted if both are alive. Pero kung namatay na, for example, namatay na ang asawa mo, hindi mo na pwede idemanda yun. Yung pwede mo idemanda, yung kaniyang kalaguyo na lang ang pwede mo idemanda ng adultery or
concubinage. Naku po. Dito pa tayo sa concubinage and adultery. Mamaya, meron pa tayong isang paksa, yung bigamy naman. Pero bago yan, Kuya Mark, may tanong si Carmen. Dahil kung sakaling mapatay mo ang iyong asawa na nahuli mo sa akto ng pangangalunya, grabe, pangangalunya sa iba, mananagot ka pa rin po ba sa batas? Sabi ng batas, for example, caught in the act. Hmm. Yung iyong asawa nakapatong sa ibang lalaki. Caught in the act. Hubot-hubad. Pagbukas mo sa kwarto, uy, may helicopter nangyari. Kasi nakapatong yung babae sa yung asawa mo sa ibang lalaki. Anong gagawin mo? For example, nang dilim yung utak mo, Babarilin mo. nabaril mo yung dalawa. Are you liable of murder or parricide? Yes! You are still liable of murder. You are still liable of parricide. But the penalty is not reclusion perpetua. The penalty is only destierro. Ibig sabihin, mitigating circumstance. Hindi siya exempting circumstance. May penalty pa rin. May liability ka pa rin. Liable ka pa rin ng parricide. Liable ka pa rin ng murder. Pero hindi ka makukulong ng reclusion perpetua or lifetime imprisonment. Destierro lang ang penalty mo. That's one of the exception ng ating batas. Paano mo papatunayan yan, Kuya Mark, na syempre kung napatay mo yung, halimbawa, napatay mo yung na caught in the act mo, paano mo papatunayan sa korte na tama yung pasya? That's a matter of defense. Kailangan kasi caught in the act, meaning in flagrante delicto. Hindi pwede na, for example, pagbukas mo sa kwarto, yung kanyang kalaguyo nandun sa bintana, nakahubad pala, nagtago lang doon. Can you file, kung for example, nabaril mo yung kalaguyo niya na hubot-hubad, nandun sa bintana, nakatago, di ba? Nakita ko sa mga social media. Ang tanong dyan, kung nabaril mo yung kalaguyo niya, nandun sa bintana, nagtago, hubot-hubad, are you liable of murder? Posible, murder. Posible, homicide. But ang tanong dyan, mitigating circumstance ba yan na destierro? Hindi. Kasi sabi ng batas, under 247 ng Revised Penal Code, kailangan in flagrante delicto. Meaning, caught in the act of committing the crime. Naku. So, yun yan ang matatawag na mitigating circumstance. Liable ka pa rin ng parricide. So, hindi totoo yun na exempting na wala kang liability. Liable ka pa rin. Murder, liable ka pa rin ng homicide. But ang penalty, destierro. Siyempre, Kuya Mark, kumbaga nababalitaan natin lagi yan na may mga ganon na meron ngang mag-asawa na pinasurveillance niya. At nang mahuli, yun nga nangyari, napatay niya, Kuya Mark. Napatay niya, nabaril niya, or kahit nasuntok niya, na nag-inflict siya ng serious physical injury. Ang tanong dyan, pwede ba siya mademanda? Yes, mademanda pa rin siya ng parricide or murder. But of course, the penalty will only be destierro. Alright, mga kababayan, standby lamang po kayo dyan. Huwag po kayo mahiyang magtanong at magpadala po ng inyong mga komento sa ating pong chat box, sa ating pong live stream sa SMNI YouTube and Facebook page at sa DZAR Sunshine Radio Facebook at YouTube page. Isa-isahin po natin yung ipapaabot mamaya kay Kuya Mark Tolentino. Standby, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Pinoy